What's up mga kosa? Excited na ba ang lahat? Ito na lang ang inaantay natin at ng mga ibang tropa natin na nagko-comment sa ating Facebook page na vlog ni Kosa regarding dun sa karera ng NMAX V3 Turbo versus dito sa PCX 160 Road Sync. Talaga naman kasing natuldukan ng kakaunti ng PCX 160 itong NMAX V3. Kumbaga naduluhan siya. So ang inaantay natin is kailan ba ito i-release? PCX 160 New Update 2025 with Road Sync. Ito kasi yung tumalo dun sa V3. So, ang update natin dito is probably this September po ilabas itong PCX 160 Road Sync. Yan po ay rinig-rinig ko lamang sa usap-usapan sa market ng Thailand. So, again, nilabas ito sa Thailand last year pa. And pati yung NMAX V3. And yung susunod nga ditong ilalabas din nila is yung Aerox Turbo. Pero syempre, ito muna sana ang unahin dahil marami nag-aantay dito sa PCX 160 Road Sync version na to ng Honda Philippines. So syempre, yung in-update dito is yung naka-shock absorber siya sa likuran na may sub-tank na. And of course, yung harapan niyang itsura and sa TFT niya, iba na rin dahil meron na tong navigation at pwede mong connect yung intercom mo dito para mag-music or makareceive ng text or call. So yun yung mga in-update nito. Syempre, hindi mawawala yung basic update dyan na meron na siyang TCS at anti-lock braking system front and rear. So kumbaga kinumpleto na ito ni Honda dahil nga sa kanyang TFT display, may safety features pa siya and yung kanyang 8.1 liters na fuel tank capacity. So ito yung ibang mga specs niya mga bossing, check nyo na lang din. Nakalagay naman dyan sa video natin. Ang inaantay ng lahat is yung magkano ba ang possible na maging presyo nito pag lumabas sa Philippine market. At dun sa nagtatanong kung ilan ba ang max power at torque nito, itong PCX 160 Road Sync ay mayroong 15.8 horsepower at 8,500 RPM. At sa torque naman niya is meron tong 14.7 Nm at torque. So sa torque niya mas malakas talaga si turbo, pero sa dulo, doon talaga pumapasok yung bilis na itong PCX 160 Road Sync version. Meron itong bore and stroke na 60 by 55.5 mm din. At compression ratio na 12.0 is to 1. So 4 valves na rin ito mga bossing at nasa 132 kg to 133 kg ang timbang. Ito naman po yung ating Aerox Turbo na possible din lumabas ngayong taon by September, sabi ng Yamaha. So hopefully magkatotoo yan dahil nga usap-usapan niya sa Thailand market regarding sa paglabas netong turbo na Aerox, kasi lumabas na po ang NMAX V3 or yung Turbo NMAX. Maraming na-excite dito sa NMAX V3 pero yung iba nagtitimpi lang sila at ito na yung bibili nila, yung Aerox V3 Alpha version. Kaya din nila inaantay itong 2025 na Aerox Alpha Turbo is dahil nga sa ganda ng specs nito at medyo okay din naman talaga ang makina. So dun sa nagtatanong sa kanyang max power and torque, meron na itong 15.2 horsepower at 8,000 RPM and sa torque naman niya is 14.2 Nm at 6,500 RPM. Yan po ang kanyang maximum torque at power. So sa timbang niya is, nasabi ko is nasa 128 kg. So actually yung standard version niya is 125 kg and yung turbo naman niya is 130 kg. So lamang lang ng 5 kg yung turbo version. So yun yung YECVT. Pero nakakapagtaka dito sa Turbo Aerox is meron siyang lap mode or lap time mode sa kanyang TFT display na pwede mong i-activate once na nasa lap ka or nag racetrack ka. Pwede mo siyang i-activate, di ba? Yun yung maganda doon kasi usually alam naman natin na ginagamit din pang karera itong Aerox, di ba? Miski yung NMAX. Pero sa circuit, ito madalas gamitin ni Trupa, yung Aerox, di ba? And then ito yung ibang mga top features niya. Meron na itong single channel ABS, may traction control din ito. May power socket, of course, drive modes, yun yung sinabi ko kanina. At turbo Y-shift, Y-connect, all LED lightings. Naka-projector headlight na rin po pala ito sa harapan niyang ilaw. Yung headlight niya is projector na. And meron siyang mga carbon fiber or forged carbon fiber na built-in sa mga fairings, di ba? And yung kanyang suspension sa likuran naka-sub-tank na din siya. Tapos dual disc brake na to mga boss, hindi na siya drum brake. Yung rear niya naka-disc brake na at hindi na po naka-drum brake. Sa compression ratio meron tayong 11.6 is to 1. Kaya goods na din. 4 valves din po ito at may VVA pa din, single overhead camshaft.
and liquid cooled po siya mga bossing. And syempre meron itong auto start and stop system din, and yung kanyang ilaw sa likuran, LED na din yan mga bossing. Sa seat height naman, huwag kayong mag-alala, 790mm po ang kanyang seat height at ang ground clearance 145mm. So abot na abot yan ng 5.5 hanggang 5.6 na height pataas. So sa kanyang fuel consumption, meron itong declared na 45 kilometers per liter, pero syempre depende yan sa yung ride habit, weight ng rider at sa road condition na dadaanan mo. Pero syempre knowing na pag Aerox ang gamit mo ay talaga namang kalimitan rumaratat sa kalsada. Pero syempre drive safe always. Naka smart keyless din po itong version na to na turbo. So turbo ultimate, meron silang keyless version, meron din silang shutter type ignition na version. So syempre mas mura yon and mas mahal lang konti yung smart keyless system. So importante dito, naka dual disc brake na siya, may upgrade pa na turbo, and yung kanyang TFT display na may dalawang or tatlo atang drive modes yan mga bossing. So yan po yung inaabangan din natin na hopefully ilabas ngayong taon dito sa atin sa Pilipinas, kasi usapan na yun sa Thailand. Kita nyo naman, simplihan lang ang labas ng NMAX V3 Turbo sa atin. Nagulat na lang ang lahat, biglang lumabas yung NMAX V3. So baka itong Aerox Turbo Alpha na version 3 bigla na rin ilabas ng hindi natin alam, di ba? So dapat ready ang mga bulsa at ang mga ipon, dahil anytime soon pwede maging available tong dalawang scooter na to sa Philippine market. So pagdating naman sa price range, syempre yung ganito agandang specs is medyo may presyo talaga. Ang tingin kong ilalabas dun sa PCX 160 Road Sync na presyo ng Honda is nasa 170 plus to 180 plus 1,000 pesos. And then ito namang Aerox Turbo Ultimate is nasa ganong price range din, nasa 175,000 to 185,000 depende sa variant na bibilin mo. Nga pala, ang fuel capacity netong Aerox Turbo Ultimate is 5.5 liters lang po. 'Di ba? Medyo bitin dahil nga more on performance and speed ito. Pero syempre, kung pang race track mo yan or circuit, okay to. Pero kung pang the long ride mo yan, mas okay yung PCX 160 Road Sync dahil meron yung 8.1 liters fuel tank capacity. Ayan mga bossing, yan ang inaantay na lang natin ngayong taon na lumabas, itong PCX 160 Road Sync at itong Aerox Turbo Alpha Ultimate version, dahil nga kumpleto na ang ating 2025 pag nilabas yung dalawang scooter na yan na inaantay ng lahat. So again, don't forget to subscribe, like my channel for another scooter update this 2025.